taga-Dahig pa, hindi lang ako, no? Pwede ba lang namin sabihin sobrang close at BFF kami ni Inday Sara? Itong hayop na to, dalawa lang yung picture niya. Inauguration, which is public event, at yung campaign. Hindi nga wala siyang picture talaga na, na close. So, ang bottom line, ang polluted witness ng Bangag administration at maletas kongresistas dapat bitayin kapag meron ng bitay at ipasuka sa kanya kung sino, okay, ang nag-utos sa kanya para gumawa ng kasinungalingan. Madriaga, magbabayad ka. So dito, pakita muna natin yung question Q&A sa kanya. Clarificatory chuba-chuchu, di ba? Ang alindog natin ngayon. Actually, kagabi, makwento ko lang ng konti. Medyo masama pakaramdam ko habang nakikinig ako. Gusto ko silang gurgurin lahat. Pero dahil magaling na uli ang alindog ko, medyo may konting sipon lang, excuse lang. Pero I'm okay. Alright, dito na tayo. Go na tayo. So, dyan sa ating first salvo, unang salvo, ito yung Senate, congressional hearing nila sa Committee on Justice na kung saan ay gusto nilang talagang politically, meron bang word na medially? Politically or through media, ay sisirain talaga nila si Inday Sara. Pero hindi sila nagwagi, mga kababayan, dahil sabi nga dito sa lagi natin narinig sa mga abogado, yung salitang Latin na falsus in uno, falsus in omnibus. Ibig sabihin, mga kababayan, false in one thing, false in everything. Kasinungalingan sa isa, kasinungalingan sa lahat. Okay? Tingnan muna natin ang kadyatahan nila. Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Sendanya. Just a very quick clarification. Earlier po, Ginoong Madriaga, may nabanggit po kayo doon sa mga larawan na kayo po ay nagbigay ng painting kay VP Sara. Pwede niyo po bang ituro nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya? Salamat po. Because there is no painting in the picture. Honorable Sendanya, Meron is po. there? Meron. Okay. Kailan binigay? Can we flash again the picture? Okay. Where's the painting? Okay, para na ma-explain natin ng konti yan, mga palangga, yung painting na nasa likod ni Inday Sara, yan ang sinasabi ni Madriaga during the Zoom meeting. Okay, play muna natin. Okay. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. Okay? Nagregalo po ako ng isang painting na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Okay, tandaan niyo sinabi niya, may isa po talagang talented, okay, sa fine arts o artist na pinagawa ko po talaga sa kanya. Meaning, pinagawa, inutusan niya na gawin mo itong painting na ito. Mamaya malalaman niyo ang ebidensya. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Okay? Pinagawa niya, then kinuha ng Vice Presidential Group daw sa Laguna. Ito po yun. Mhm. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one? Put on record ang kasinungalingan, the reason why, mga kababayan, kaya yan ipinagawa para magamit ni Madriaga sa kanyang mga pwedeng panghingi ng suporta, funding. Uy, eto yung painting, tignan mo, ganyan, binigay ko kay Inday Sara. Ayan, nakapaskil sa opisina niya or saan. So, ang simple lang ito, bago natin ituloy, ipinapakita niya yung pagiging social climbing niya or association niya kay Inday Sara. Siyempre, nagregalo ka, close kayo, di ba? So, yan ang mga drama na yan, social climbing 101, and also yung misrepresentation. Right? Then, tuloy natin.
he gave as gift to the same. Madam Chair, just a follow-up question. Ginoong Madriaga, meron po bang okasyon o ano po ang dahilan ng pagbibigay natin noong painting na ito sa Vice Presidente? With all due respect, Honorable Sendanya, the question is already outside what appears in the picture. Okay. Hanggang doon na lang muna yata tayo. Okay. Here we go. Tanggalin ko muna yung mga putang ina. Alright? So mga kababayan, nakakasuka talaga sabi ng ating mga nagko-comment. Okay, here we go. Intindihin muna natin. So, doon sa mga annexes na mga pinapakita nila yung pictures, mamaya pakita din natin na yung mga pictures ni Madriaga during the campaign, 'di ba? Nakasama si Inday, na ganito, na ganyan. Ang ginagawa kasi nito, mga kababayan, ginagawa nito not only, well, we talk about Madriaga dito sa isyong ito, para ipakita na close sila ni Inday Sara na para paniwalaan ng taong bayan or para maidiin nila si Inday Sara na meron nga, totoo nga, dahil itong witness sinabi na magkakilala sila. Ayan, may painting pa na niregalo, chucho-chucho. And now, okay, here we go. Di ba may naglabas na talagang painter na si Tanya Gaisano Lee, okay, na sinabi niya na sa kanya yung painting. So, nakita nyo na rin to, iba sa inyo nakita niya, okay? I-counter natin yung kasinungalingan ni Madriaga at maletas kongresistas with intense explanation. Okay, here we go. Ayan. So kung makikita ninyo mga kababayan, pinost ni Inday Sara, nakita nyo, Agosto 21, 2021. Alright? Ang sabi ni Inday dyan, ito po ay gawa ng isang Dabawenyang artist. Lahat po ng kanyang mga paintings ay walang mukha. Ano kaya sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng ganitong style niya? So, wag na natin, hindi ko na ididigin kung anong, hindi natin sasagutin yung sinabi ni Inday kasi haba pa tayo. Pero ako, ang interpretation ko, parang you can represent, you know, like ako, pwede ko ilagay yung mukha niya, I will interpret it as me, as myself, ganon. Okay, but ganon pa man, ayan. Tignan nyo yung date. August yan. Okay? August 2021. Tandaan nyo yan, ha? Then, eto, si Madriaga, ayan. Mga kababayan, base sa kanyang affidavit, nung nag-iyak-iyak siya, number 46, okay? Sa number 46 yan, ng affidavit niya. September 29 daw yung Zoom meeting na yan, okay? 2021. So yun, ngayon, nakita nyo yan, nandiyan siya, may mga kasama daw siya na sa kanyang organization na isip o mga walang isip, di ba? Ngayon, mga kababayan, eto, nakita nyo to, makikita mo yung painting, okay? Painting sa likod, right? Andyan yung painting na sinasabi niya. Pero nung pinost ni Inday, di ba, August. Okay? Tandaan nyo, yan yun. So, itong date na ito ay September 29. Then, punta tayo sa, that's letter B. Punta na ngayon tayo sa letter C. Okay, here we go. Alright. So, dyan sa annex na yan, that's September 6, 2021. August, pinost ni Inday. So, 21. So, like, wala pang isang buwan, like September 6, prior doon sa Zoom meeting na pinakita ni Madriaga, September 29, may ginawa siyang posting. Ang sabi dyan ni Madriaga, dyan sa page na yan, Panginoon, maraming salamat sa bagong umaga na pinagkakatiwala mo sa amin, bagong buhay at pag-asa. Para kami ay makabangon, lumaban at damhin ang iyong biyaya. Ikaw po ang aming sandigan, dalangin namin ang iyong patuloy na paggabay at proteksyon para sa aming pamilya, kaibigan at buong bansa. Ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulul. Ginamit pa ang pangalan ni Jesus. Pero i-analyze natin. Alright? Ngayon, mga kababayan, nakita mo dyan, pinost niya itong picture ni Inday Sara with the painting. Alright? Para lang ma-associate. Diba? Ma-associate siya dito September 6 para gusto niyang palabasin sa mga taong, siguro yung mga followers niya o yung mga sa organization niya, hey, look at this. Nakita niyo to, diba? Pinost ni Inday nung
August 2021. Kinuha niya para, although hindi niya inamin sa picture na yan na siya ang nagbigay. Iyan ay ina-associate niya yung sarili niya kasi pwedeng lolokohin niya yung mga tao, mga grupo niya. O ayan ha, binigay natin yan kay VP Sara, malakas tayo. Ganyan ang ibig sabihin niyan mga kababayan. Malakas tayo, nakita ninyo, di ba? Inamin niya mismo doon sa video, ay sa hearing kahapon, na pinagawa daw niya sa isang eskolar. Okay? Kaso, mga kababayan, okay, that's letter C. Alright? Tapos, mayroon pa siyang picture. Ayan. Ay, no, not the one. Okay, ito mo. Yeah. Ayan yung picture na yan. Pinost nila. What is that date? September 16, okay? September 16, ayan, sinasabi, hiling niya ay makarating kay Inang Aguila ang kanyang munting regalo. Sumisimbolo sa kanya, ganyan. September 16, ayan, no, ito may mukha. Kinuha ko ito sa Facebook page nitong mga walang isip Pilipinas. Okay, ni Madriaga. Alright? So now, mga kababayan, dahil nga may nag-claim talaga na totoong artist, na talagang artist, na si Tanya Gaisano. Alright, nakita nyo. So, pinakita nyo yan, mga kababayan. Okay, marami na nag-comment dyan. Hawak ni Madriaga, okay? At hawak nitong scholar daw niya. Alright, ayan yung hawak ni Inday. Alam mo, simple lang to eh. Hindi na natin kailangan pang ipaliwan kasi hindi naman talaga, although ako, I love arts, alam nyo yan. Pero nakita mo ninyo, mga kababayan, yung hawak ni Madriaga, at ito ng babae na sinasabi niyang gawa daw ng scholar, magkaiba yung sleeve. Huwag na tayo dun sa artistic side. 'Di ba? Na yung mga intricate, chuchu, mga ganyan, yung mga stroke, mga ganyan. Huwag na tayo doon. Yung simple na lang na nakikita ng ating naked eye, kahit hindi tayo artist, tignan mo yung sleeve. 'Di ba? Tignan mo yung sleeve, tignan mo yung damit, tignan, nakita nyo, so magkaiba talaga. Okay? So ang nakikita natin diyan, mga palangga, ang nakita ko dyan, kasi August yan, pinost ni Inday, August na regalo. Siguro nakata ni Madriaga na, naku, pagpapagawa ko din sa scholar na to. Kasi para sabihin ko, lulukuhin ko, itong aking mga followers o yung mga nagbigay sa akin ng funding, ganyan. O nakita nyo ha, yung regalo ko kay Sara Duterte, andyan, nakapost sa likod niya. Kasi mga palangga, okay. Sa biglang tingin, kung hindi mo aaralin, kung hindi nangyari itong kasinungalingan niya, parang, akala mo iisa lang. 'Di ba? Akala mo iisa lang yung picture. Kung hindi mo siya bubusisiin. Dahil ginaya talaga, copycat ang tawag dito. Copycat of fraudulent, painting. Kasi hindi naman, kinopya sa original. Dapat nga isuto eh. 'Di ba? Dapat kasuhan sino ipatawag yung batang yang eskolar na yan kung paano siya inutusan ni Madriaga na gayahin itong picture. Kasi mga kapalangga, here we go. Pinuntahan natin yung stop screen muna tayo dito. Pinuntahan ko yung Instagram ni share screen ni Tanya. Okay, here's Tanya's Instagram. Okay? Nakita nyo, ayan ang original artist, mga kababayan. Okay? Ayan. Okay. Ayan. Tingnan natin yung anong Tanya. Story. Okay? This story is no longer available. Okay. Ayan. Ayan siya. Okay. 19 hours ago, dahil nga nakita niya na ginamit, okay? Na sinabi ni Madriaga na siya daw ang nagregalo at pinagawa niya sa artist. So, nag-post ngayon itong tunay na artist na Dabawenyo na talagang nagbigay kay Inday Sara ng painting. O, nakita nyo, she overcame everything that was meant to destroy her. Ayan, pinost niya. Ayan, nakita ninyo, talagang artist na artist. Yung isa, copycat lang na hindi parang pinulot lang sa imbornal. Yung estudyanteng yon, I don't know kung magkano binayad sa kanya para gayahin. Tsaka nakikita mo yung gold, yung bilog, 'di ba? Yung nasa likod, yung pa tawag diyan, shadow, 'di ba? Yung bilog na yan, gold, tapos yung talagang detalyado, kumbaga, detalyado yung art niya. O ayan, o. At saka kung pupuntahan mo yung Instagram ni Tanya, ayan, pinakita niya diyan. Talagang artist siya. Ang dami niyang obra maestra. O, nakita niyo yan?
Oh, ayan. Oh. Ayan, sabi niya, I gifted this painting to VP Sara when she was a mayor. Okay. Mayor, okay, tingnan natin to. Kasi story to eh. Pinapakita ko to sa inyo kasi story siya. Ayan, Mayor of Davao City in 2021. Anything stated otherwise is false. I am not a scholar. I am not from Laguna. Ayan. Ayan, puntahan niyo yung Instagram ni Palangga. Okay? So, I am from Davao. Life is here. Okay. Now, mga kababayan, mga Palangga, okay, remove na natin. Okay? So nakita nyo talagang ito, ang ginawa ng bangag at ng maletas kongresistas, talagang malinaw pa naman sa sikat ng araw na talagang i-destroy nila si Inday Sara. Kaso nga, sabi nga, sinungaling sa isa, sinungaling sa lahat. At ito ay talagang noon pa lang si Madriaga ay gumagawa na talaga siya ng kababalaghan, kasinungalingan para ma-associate kay Inday Sara. Di ba may pinakita pa doon na video na nakamask sila during the campaign, tapos nagpasa ng flag from sa hawak ng isang tao, hawak ni transfer kay Inday, then may tinransfer daw kay Madriaga, tapos ang sinasabi daw ay Sir Ram, mga ganyan-ganyan. Paano mo mapapatunayan na si Inday Sara yun? Sabi nga ng ninyo, mukhang edited. Mukhang inilagay, kumbaga, mukhang talagang naka-highlight yung boses ni Inday na sinasabi ng boses daw ni Inday na Sir Ram. Okay? Kasi ang dami-daming tao, tapos very audible yung boses. So, alam na natin, mga palangga, na ito talaga ay gawa-gawa at puro kasinungalingan. Sabi nga natin, paano pagkakatiwalaan ang sangkot sa kidnapping? Na may mga namatay during sa kanyang operation, kaya nga siya ngayon nakakulong. Kasi ang nakikita natin dyan, pinangakuan niya ni Bangag, ni Liza Tanas, na kapag ito, diniin mo si Sara Duterte, ay palalayain ka o bigyan ka ng pardon or whatever, mga palangga. So dito tututukan natin itong painting na ito. Isang malaking kasinungalingan nasa kanya ang painting. Yes, may hawak siyang painting. Pinagawa niya, inamin naman niya eh. Pinagawa niya. Iba kasi yung voluntary. Pakita ko nga yung painting na yun, no? Please. Yun sa taas. Okay? Iba yung voluntary na painting na let's say, ako painter ako, gagawin ko yung mukha ni Inday Sara kasi nga natutuwa ako sa kanya. May talent ako. 'Di ba? Na kusa ako gagawa ako ng paraan na, uy, baka naman may kakilala, baka pwedeng mag-message ako kay Inday, Office of the Vice President, ako po si Marlica, ito po, pinaint ko, ganyan-ganyan, kasi para to kay Inday, ganyan-ganyan, naman notice ako. Pero inamin niya eh. 'Di ba? Inamin niya doon sa maletas kongresistas na pinagawa niya. Kung talagang ito mga putang inang mga kongresistang mga magnanakaw, NPA, rebelde, mga kaliwa, lahat mga hayop na yan, ay totoo at hindi bias, dapat doon pa lang sa questioning, pinagawa mo? Bakit mo pinagawa? Bakit mo pinagawa? Anong pumasok sa utak mong bugo para ipagawa? Here we go. Thank you kay Norris Soriano. Look at this, okay? Ito ginawa to sa akin ni Palangga. Dito yan sa California. Ako to. 'Di ba? Oh, ayan, pati sombrero may ano pa, mayroon pang what you call it? May brand pa. Sana wala na lang brand, nag-promote pa eh, no? But anyway, ito ginawa to sa akin ng follower ko. Si Nori, taga dito, dalawa kami ni Attorney Vic, ginawa niya. Si Attorney Vic, inuwi niya yung ganito niya na mukha niya syempre sa Pilipinas. So ayan, nakita ko talagang, ito inalagaan ko talaga, naka-display ito Nori sa bahay. Ayan ang mukha ko. Ginawa ito ng aking follower. Pakibalik na ang ating Exhibit 1. Okay? Di ba mga kababayan? So makikita mo talaga, matatawa ka na lang kasi etong mga nandoon na mga maletas kongresistas, alam naman natin na ang gusto talaga nilang sabihin o pakita sa taong bayan na si Sara Duterte ay ganito, ayan, totoo itong sinasabi ni Madriaga kasi magkadikit sila, ayan, kasama sa mga Zoom meeting, putang ina ninyo. Ako, okay, meron akong Zoom meeting, okay, na napasukan, doon din si Inday Sara. Nakalimutan ko na nga during the campaign sa dami ng Zoom meeting. Ako nakita ko na si Inday Sara, ilang beses nakita ko siya sa Netherlands, nagkita kami sa Australia, pero close ba kami?
Hindi. 'Di ba? Ang dami namin pictures. Itong putang inang to, Zoom meeting lang, tsaka isang beses dun sa campaign or sa inauguration. 'Di ba? Tapos sasabihin niya close sila, tapos nagpagawa pa ang putang ina ng painting. 'Di ba? Nagpagawa pa siya para isabihin o lokohin yung mga taong sumusuporta sa kanya o yung hinihingian niya maybe ng funding na, hey, ito, nakita niyo yan? Ayan, yung picture, yung painting na yan, regalo ko yan. Maraming ganyan, mga kababayan na gumagawa. Maraming nag-optics, nakadikit si ganito. Maraming alpot na gumaganyan. Maraming demonyo na gumagawa ganyan. Ginagamit, name dropping. Ito, may picture kami ni Maharlika, close kami. May picture kami ni Inday Sara. May picture kami ni PRRD, mga ganyan-ganyan. Ngayon, mga kababayan, mamaya isa-isahin natin yung, sinasabi ng hayop na yon doon sa affidavit niya. Okay? Malinaw pa sa sikat ng araw na itong polluted witness or source na sangkot sa kidnapping na may mga nabatay, mga kababayan, ay isang sinungaling, ay isang asong ulol na dapat mabitay sa panahon. Okay, sa panahon na mawala na ang bangag dahil sa ginagawa niya, iyak-iyak pa ang putang ina. Meron bang umiiyak na una sa ilong lumalabas yung luha? Meron bang ganon? Teka, here we go. Okay, tignan natin dito sa kanyang supplemental dramatization. Okay, doon yun nung pagpapakita niya ng ng picture. Okay, ano sabi ng Jotang Nilmes? On the same day, I posted the screenshot. Tapos sabi naman ni Bigaon na Luistro, you're nearly crying. It seems that you're nearly crying, Mr. Madriaga. Yeah, emotional lang po. Malungkot lang po ako. Putang ina niya. Magkakasabot kayo, mga hinayupak kayo. Anong statement niya doon? On the same day, I posted the screenshot, a video conference, alpot, mga kasinungalingan. Baka nalulungkot kang hayop ka dahil oras na mamatay na yung bangag o mawala na kayo sa pwesto ay mabitay ka ng jutang genemes kang hayayupak ka. Mga kababayan, kaya dapat lang mawala na sa pwesto itong mga julolis na ito. Here's another thing. Ito. Birthday, Sir Ram. I wish you good Ito health pa, and isa. happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Okay, tagalin na natin yan. Are you crying? Sabi ganun. Are you crying? Malungkot lang po ang kidnapper. Kamukha ni Lisa Tanas. Anyway, let's talk about that. Okay? Sabi ni Marcel, ang director, si Virus at si Torreliling. Possible talaga. Sino ang nala sa likod niyan? Ngayon, tulad sa greetings na yan, kung, napag-usapan na natin to kasi hindi naman to first time lumabas. Mga kababayan, kung kakilala sila at close sila ni Inday Sara, bakit pa magganyan si Inday Sara ng pangalan, ng karatula ng pangalan niya? Di ba kung magkakilala sila, nakita nyo ba ang message sa akin ng mga bangag ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. ilang beses? Hi, Maharlika, chuchu-chuchu, alpot-alpot. May hawak ba silang karatula? Wala. Inutusan ko ba sila? Hindi. Kasi, gusto nilang sumipsip sa akin. Ganun lang yun. Sa akin sila sumisipsip para i-promote ang mga putang inang yun. But anyway, mamaya na yung mga hayop na yun. So, dyan sa greetings na yan, kitang-kita ang kasinungalingan ni Madriaga at ng maletas kongresistas. Kaya talagang, sabi ko nga, hindi, alam mo, nakita ko sa The Hague, si Inday Sara, bigla na lang ina-ambush ng, when I say ina-ambush, inihila ng mga tao. Ma'am, batiin niyo po yung tatay ko. Ma'am, BP, batiin niyo po yung kapatid ko, birthday. BP, pakisa-shoutout naman po yung aking page, Facebook page. Mga ganon, di ba? Sasabi naman ni BP, shoutout kay Aring King, kunyari, shoutout kay, kay Chuba Chuchu, o mga ganyan. O shout out kay Bigatot, kay Bigaon. Anong alam ni Inday kung si Bigatot ba, si Chuba Chuchu ba ay alpot? You know what I mean? Hindi ba, kaya nakakatakot sa mga celebrity like me.
and Inday Sara. Pero totoo yun. Kasi magbati-bati tayo tapos demonyo pala yung binati natin. Magbati-bati tayo tapos magnanakaw pala o sangkot para sa kidnapping. Katulad niyan. Tapos idadamay si Inday Sara. 'Di ba? Ang ginawa talaga niya para masabi mapatunayan dito sa kasi yung ano na yan, yung kadyutahan na hiring-hiring na yan o clarificatory chuba-chuchu na ni Luis Strong Bigatla para sirain si Inday sa media, sa international at saka sa mga makikitid ang utak. Kaya dapat nating palawakan ang utak ng mga Pilipinong nauuto ng mga hayop na ito. Now, let's go dito sa kanyang supplemental, yung kanyang affidavit. Okay? Okay. Tignan natin. Number 1, okay, wag na yon. Yung sinasabi niya na nakakulong siya. Okay. Number 2, sinasabi niya na nag-execute siya ng affidavit noong November 29. I executed an affidavit. I narrated my involvement with with then President Rodrigo Duterte, his daughter Sara Duterte, other members or their family, ngayon, mga palaga, sabi niya, including intelligence gathering and sabotage and transportation of large sums of money. Okay. Yan ang sinabi niya, di ba? Tinulungan siya dyan ni Dilimang, mahilig, lumantak ng boto o ng saba. Mga kababayan, dito mo makikita, okay, ang mga sinasabi ni Madriaga na wala talagang basis. Walang documents, puro laway lang. Okay? Dahil ang pinresent niya na mga annexes, chuchu, na sinasabi niya, ay puro mga pictures during the campaign sa Facebook. 'Di ba? Facebook lang nanggagaling. Wala talagang mga financial records na totoo na ito yung mga deposit, lahat ito yung katunayan na kami nag-meeting kami ni Pangulong Duterte, kunwari, 'di ba? Hindi kunwari, sinabi niya na nag-meeting sila ni Duterte sa ganitong lugar, ganyan-ganyan, kasama yung mga general, 'di ba? Wala nga siyang picture ni PRRD. 'Di ba? Kulang-kulang ang mga dokumento na sinasabi kulang-kulang, wala talagang basis ang sinasabi ni Madriaga kasi etong script na ito ay pinagawa sa kanya ng Bangag Administration. Okay? Mga kababayan, yung sinasabi niya dito, alright? Teka. Okay, okay. Sabi niya, I was working for then Congressman Roylo Goles. Okay, number 7. Sabi niya, as one of his political officers specializing in intelligence gathering and sabotage operation. Kong Goles decided to support the candidacy of PRD. Hence, he introduced me and endorsed my services to PRRD during their meeting at the latter's resident in Taal Street, Bangkal, Davao City around late 2015 or early 2016. He mentioned PRRD that I was previously under detention and that I survived death row. Congoles also added that I am his number 1 asset, Chucho Eklabush. Ngayon, mga kababayan, yung sinasabi yung nagtrabaho sa kay Goles, okay? Asaan yung ebidensya? Kung nagtrabaho sa government, kung matino, itong mga maletas kongresistas which is hindi matino, kung gusto nilang malaman ng katotohanan. Okay, nasaan yung appointment mo? Kung ito ay appointed siya. Nasaan ang ID mo nung nagtrabaho ka kay Goles? Nasaan ang payroll? 'Di ba? Although patay na yata si Roylo Goles, 'di ba? Nasaan yung mga records nung nagtrabaho ka? Nagkita kayo ni Pangulong Duterte na sinasabi mo pinakilala ka kay Duterte. Nasaan ang picture mo kay Duterte? Kay PRRD? Sa bagay, mahilig ka naman magpakita ng mga picture, di ba? Kahit wala ka nga doon, sabi mo, nandyan ka, tagakuha ka ng, ikaw, patinanong ka doon, nasaan ka dyan sa picture na yan? Ako po ang kumuha ng picture. Di ba? Ngayon, mga kababayan, dito mo makikita na itong maletas kongresistas ay sinungaling. Although, sinasabi nila clarificatory, dapat bago nila sinalang yung putang inang kidnapper na yan, mga kababayan, nakakapareho ni Liza Tanas, dapat kinather na nila yung employment records ni Madriaga. 'Di ba?
Ano yung mga dokumento na pwedeng makuha prior sa kanyang pagtrabaho dito kay Roy Lugoles. 'Di ba? Na sinasabi niya number 1 asset sa ng National Security Council, 'di ba? May mga sinasabi siya doon sa kanyang testimonya. Ngayon, asan yung mga meeting logs? 'Di ba? Kung saan sila nag-meeting, saang lugar, di ganyan, although, sinasabi niya doon sa Davao. 'Di ba? Nasaan yung litrato? Sino yung mga witnesses? Nasaan yung litrato ninyo ni Goles? Sige nga. Wala siyang maipapakita, mga kababayan. Okay? Sabi niya, PRRD directed me to serve as a counterintelligence agent for the National Security Council. Sabi ko nga, nasaan? Okay? Nasaan ang ebidensya na ikaw ay inappoint doon? Nasaan yung mga operation yung ginawa ninyo panahon ni Goles? Mga kababayan, dali lang. Okay? Nasaan ang mga record na ganon? Wait a minute. Sorry, naiyak-iyak kasi. Naiyak-iyak kasi. Kailangan panindigan natin yung iyak-iyak ni Madriaga. Galing sipon yung umiiyak. Anyway, mga kababayan, so ito yung mga kasinungalingan niya. Alright? Sabi niya, I was directly employed by PRRD. I received in cash 100,000 to 150,000 daw. Anong cash? Wala man lang siyang resibo at unless man lang sinulat niya doon sa kanyang maliit na ano tawag doon, listahan, no? Itong sumweldo ako na gano'n, ganyan. Or, kung cash ang binigay sa kanya, may mga bank, trail na diniposito niya, ganito, ganyan. Pero alam nyo, mga kababayan, lahat naman ito kasinungalingan. Na sinasabi niya dito sa kanyang supplemental affidavit na ito, supplemental, kasinungalingan, na sinasabi niya na siya ay inimpleo. Sabi niya, I was never under the employ of the Office of the President or any government agency. Instead, I was directly employed by PRRD. I received my salary from a certain canlas. Sino diyang certain canlas na yan? Okay? Ilang araw, ilang buwan, ilang taon siya nag-serve kay PRRD based sa kanyang statement. Sabi niya, a PNP officer previously from Davao at the start of every month in the amount of 100,000 to 150 nga daw yung sweldo niya. As a part of my duties, PRRD specifically instructed me to monitor, operate, and sabotage former Senator Trillanes. Ito kasama to sa script yung ulol na to. However, PRRD was apprehensive in ordering the assassination of Senator Trillanes because the latter supported contacts in the armed forces of the Philippines. Alam mo, si Trillanes, so hindi pa gurguryan, matagal nang nagurguryan. Kaso hindi na magawain ng Pangulong Duterte yan. Ang mahilig dyan, ang mga maletas kongresistas, itong mga bangag na ito. Ganun pa man, yung sinasabi niya na inutusan siya ni PRRD para pag-operate at sabotahin at si Trillanes, ay pwedeng gurgurin. Mga kababayan, anong date? Diba? Kailan sila nag-usap? Nasaan ang ebidensya nitong pag nautos sa kanya ni PRRD na magsasabotage siya? Asaan yung mga text messages? Surveillance camera, kasi mga palangga, kung gusto na lang idiin si Inday Sara para magkaroon sila ng pruweba o mabigat na reason para ituloy ang impeachment na yan, yung sinasabi nga nilang probable, co-sufficient, dapat inilabas na ni Madriaga yung picture with Goles, picture with PRRD, picture ng mga military, na kesyo na nag-meeting sila, kailan yung mga meeting na yon. Hindi ka niya mabanggit, coffee shop lang. Imposibleng kung nangyari talaga yon, hindi mo mapangalanan yung coffee shop. Saang coffee shop yon? Di ba? So, puro ganun na lang, mga palangga. Then, sinasabi niya dito, ito nakakatawa talaga. Ito nakakatawa. Alright? Alright. Okay. Sabi pa niya dito, furthermore, PRRD also asked me to profile individuals associated with Sara because she is his favorite among his children.
Biglang ganon. PRRD wanted Sara in politics instead of Paulo or Pulong and Sebastian or Baste, who he characterized as baliw and bading, respectively. Hindi natin narinig marami na nag-post na tungkol sa wordings ng Bisaya. Lagi natin narinig kay PRRD, buang man yan. Bayot tayo. Although I'm Ilonggo, hindi ako Bisaya, Cebuano. Pero lagi kong narinig yan sa mga kaibigan ko, mga kamag-anak kong Bisaya, buang man kaday, oy, di ba? Bayot ka. Yan, bayot. Tayo nga, nagtatawagan bayot. Di ba? Buang. Hindi magsasalta si PRRD ganyan kasi hindi naman siya Tagalog. So, dito palang palpak na. Palpak na itong si Madriaga na puro kasinungalingan. Alright? Ngayon, mga kababayan, mga palangga, so sabi nga natin, itong mga sinasabi niya na nag-usap sila ni PRRD, wala nga siyang ma-release o ma-produce. Walang pruweba. Okay? At sinasabi niya, sabi ni PRRD, Ram, ikaw na ang bahala kay Inday. Di ba? Anong kaputang inahan yan? Ram, ikaw na bahala kay Inday? Really? Alam natin na ito lahat kasinungalingan. Alright? Tapos sabi pa niya dito, okay? Ayan, tinatawag ayun na nga, nag-meeting sila. Alright. Ano pa sinasabi niya dito? Okay? Sinasabi pa niya, binigyan siya ni PRRD ng 25 million para daw mag-purchase ng motorcycle. At binili daw niya ang motorcycle sa pangalan ng anak niya, na ganito ganyan. Mga kababayan, sabi ko nga, kung gusto lang hulihin ng mga maletas kongresistas, kung gusto talagang idiin si Inday Sara, dahil itong claim ni Madriaga, napakamatinding ebidensya na sana ito kung mayroong supporting documents na maipapakita, invoices o RCR, di ba? Yung mga records sa dealer, yung mga payment trail na tinatawag, sino ang kasama niya bumili, ano nangyari. Lahat ito, may mga CCTV naman yan eh. Pero hindi ginawa, yung mga registration ng mga motorcycle na binili niya, hindi nila ginawa ng maletas kongresistas kasi ayaw naman talaga nilang gawin kasi nga alam nila na ito ay fabricated o script lang ng bangag administration ng mga maletas kongresistas at mga kasabwat nila na sasabihin, kailangan sabihin mo dyan, bumili ka ng Harley Davidson. Kasi, syempre kilala ng taong bayan, na ang mga Duterte, si Inday Sara, nagmumotor. Kaya itong script ang ginawa nila. Nilagay daw sa pangalan ng anak niya, yung registration. Nasaan? Bakit hindi ni-release doon? Para matuluyan na gusto nila di matuluyan yung probable cause na sinasabi nila na may sufficient na ebidensya para ituloy-tuloy nila yung impeachment laban kay Inday Sara kasi gusto nilang matanggal si Inday Sara, di ba? Nasaan yung mga record ng dalawang Harley Davidson na yan? Wala. Bakit wala? Kasi ang intensyon ng hearing na yan ay sirain sa mata ng media, international media at lokohin ang taong bayan na si Inday Sara at si Madriaga ay close para paniwalaan ninyo yung statement na inutusan siya ni PRRD, ibinili ni PRRD si Inday Sara kay Madriaga. Putang ina mo Madriaga, talagang magugurgur ka. Yeah, magugurgurs ka sa lahat ng kasalanan mo kapag may bitay lang na talaga, bitay ka na dapat dahil nagpapagamit ka. Ang dami mo ng kasalanan sa mundong ito. Nagpapagamit ka pa dahil what? Dahil pwede ka ipardon ng bangag administration? Di ba? Ang daming Pinoy, nag-purchase daw siya ng mga Yamaha. It's the same thing. Mga motor-motor na yan. Okay? Hindi nga nila prove sa taong bayan. Kasi sinasabi niya, binayaran ng cash. Kahit na binayaran ng cash, meron pa rin yan, dokumento. Kung puntahan mo yung dealer na yon, sino kasama ni Madriaga, kailan niya binili, lahat yan. Sabi ko nga sa inyo, bakit alam natin yung mga annexes na yan, yung mga documents na yan? Dahil kinasuhan ako ng bangag administration. Marunong ako gumawa ng mga annex na yan. I-paste mo lahat ng mga documents and everything. At dapat, yung mga pictures, video na yan,
na nire-release ni Madriaga, i-check pa yan sa korte yung metadata na tinatawag. Yung sinabi, yung ano doon, yung even yung greetings, i-check pa yan ng korte kung ganyan ang korte sa Pilipinas. Kasi dito sa Amerika, ganon. Kung talagang susundin ang tamang batas, yun metadata, kailan kuha yan, saan lugar, saang phone ni-record yan. Kaninong transfer yan? Paano yan nakarating kay Madriaga yung messages na yung greetings na yan? Then, yung mga picture, like mga checks or whatever, kung ano pa yung mga pinakita niya, i-check din yan later on. Legitimate ba yan? Diba? Saan yan? Eh baka na naman AI o edited lang dahil mahilig ang bangag administration sa ganyan. Oh, ano pa yung mga pinag-uusapan dito? Alright? Ang sabi pa, tapos biglang isingit na naman. Ito, very Trillanes ito. Oh. Sometime in 2017 or 2018, sabi niya, PRRD told me to assist the husband of Sarah, Attorney Manscarpio, regarding a problem with the Bureau of Customs. Sabi ganon. However, sabi niya, no specific details are provided by PRRD. Wala palang specific details. Mga kababayan, gusto lang i-drag si Manscarpio, ang asawa ni Inday. Sabi ko nga, this is very Trillanes script. Diba? Si Trillanes ang ano nito eh. Si Trillanes ang nasa likod nitong mga magnetic lifter na yan. Diba? Dinidiin si Trillanes dyan at saka si Pulong. Ay, si Trillanes. Si Manscarpio at saka si Pulong, dinidiin ni Trillanes. Wala siyang maipakita na mga detalye, yung patungkol dyan. Basta binanggit niya lang na ito, sinabi ni PRRD, ganyan-ganyan. Sabi ko nga, wala nga silang litrato ni PRRD. Close pala sila, imposibleng wala kang picture. Na nagkape kayo, nakita kayo sa ganito, sa ganyan. Walang maipakitang dokumento si Madriaga, like communication, text messages, pictures, date, kailan yon. Wala siya maipakita. Sinabi na sa akin ni PRRD na ganito, ganyan. Kung tinawagan siya o call logs, di ba? Pwede yan makuha. Kailan, anong text, anong form of communication ang ginamit? Viber ba? Dapat kasi yun yung mga ano doon, ang mga, well, you know, sabi nga ni Bigaon Castro, Luistro, di ba? Clarificatory, chuchu pa lang. Sana, para maklarify yung mga ulul kayo, talagang pinulido nyo na. Kinuha nyo na lahat yung mga call logs, text messages, para maniwala ang taong bayan sa inyo, sa inyong polluted at kidnapper witness. Na etong witness nyo, na nagkikita talaga sila ni PRRD. Okay, ito pa sabi niya, thereafter, Attorney Mans called me. Oh, ito, Attorney Mans called me. We later decided to meet in front of a coffee shop in Burgos Circle, Bonifacio Global City or BGC. Tumawag daw si Mans na, again, mga kababayan, call logs. Saan tumawag? Viber, regular call, landline, or whatever. We later decided to meet in front of a coffee shop in Burgos. Saan coffee shop? Bakit hindi niya masabi? He asked me to assist in facilitating the release of what he called a construction equipment. 2018 ito. Si PRRD ang Pangulo na pwede siya mismo ang mag-utos. Kung meron siyang illegal na gawain, siya mismo ang mag-connect sa Bureau of Customs. I forgot kung sinong in-appoint during that time, mga kababayan. Kung siya ang nag-appoint ng chief, okay, sa Bureau of Customs, isang tawag lang yun. O ikaw, ako nag-appoint, kunyari ikaw si Malo. O Malo, ganyan-ganyan. Yung anak ko si Polong. Yung ano ko si Mans, ganito, ganyan-ganyan. Pag hindi, tatanggalin kita. Basta siya ang ginagawa ni Lisa Tanas at ni Bangag. Bakit madadaan sa isang kidnapper katulad ni Madriaga? Mga kababayan, mga palangga, patunay na sinungaling. Hindi niya masabi anong date, anong pangalan ng coffee shop. Dapat, sabi nga natin, ang mga maletas kongresistas, dapat mayroon ng nakuwang mga CCTV katulad ng inilalabas ng Marines, ng mga sundalo na nag-expose na ang tunay na mastermind ng pagnanakaw sa kabanang bayan ay ang mga bangag. Yang mga hayop na yan, may pinapakita talaga ang ating mga sundalo na ebidensya na talagang nag-transport sila na pera. Hindi pwedeng sinabi lang ni Madriaga. Unang-una, sangkot na sa pag-kidnap at may mga namatay pa.
Tapos biglang mag-shift, oh, yung tinawagan ko nga eh. Tumawag na sa akin si Mance, da. Oh, kasi gusto talaga ito to, sabi ko, a very Trillanes script ito. Ano pang sinasabi niya dito? Sabi niya, after 2 days, I went to the BOC. I learned that the construction equipment was actually magnetic filters and the same were confiscated because it contained a large amount of shab-shab. Okay? Yun ang sinabi niya, di ba? Kasi natawag dito, na gawa na sa script niya na dapat ito gagawin mo. Idamay natin pati asawa. Ganyan-ganyan. Eh, hindi nga niya personal knowledge eh. Sabi niya, I learned. Saan mo nalaman? You learned from Trillanes? From Sabah? Mula kanino ang information? Kay Zatanas? Yan tungkol sa equipment na yan? Oh. Ngayon sinasabi niya dito, mga palangga, alright, ano pa sabi niya? Ng ulol na to. After 2 days, tignan mo to okay, ulit natin. I went to BOC to meet after 2 days, I went to the BOC to meet the female lawyer to discuss the release of the construction equipment. Sino yung putang ng female lawyer na yan? Sino yung jutang jinineng na yan? That time I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters rather. Did I say filters kanina? Lifters. And the same were confiscated because it contained a large amount of shab-shab. However, the female lawyer informed me that it was difficult to release the same because it was a hot item. Ulitin natin, sabi niya, I reported this to Attorney Mans and we met again in the same spot in BGC. Saan yung same spot na yan? This was the last time we met regarding this issue. Later, I learned that the contents of the magnetic lifters, at least 500 kilograms of shab-shab worth 4.3 billion, were mysteriously missing. Ano ibig sabihin yan? Again, that's very Trillanes script na kailangan idamay ang asawa ni Inday Sara. I learned later, chucho, again, hearsay. Sino ang lawyer na sinasabi niya? Hindi niya mapatunayan na siya ay may personal personal knowledge. 'Di ba? Dahil ito ay inutos lang sa kanya ang script na ito. Wala kang pwedeng paniwalaan sa mga sinasabi ni Madariaga dahil kitang-kita nyo, mga kababayan, na gumagawa lang siya ng kwento dahil napasubo na siya or inutusan siya na papalayain siya or kung hindi niya gagawin, ay gugurgurin siya sa loob. Ano pa sabi ng Julul? Okay. Alright. Dummy accounts and bank transaction for PRRD. Okay. Despite only earning 100,000 to 150 from my services to PRRD, millions of pesos went through bank accounts opened for me by close associates of PRRD. I admit that during PRRD's term as president, I served as a dummy for the transfer of large amounts of money. These transfers were made through bank accounts that were opened under my name, which include but are not limited to the following, nag-cite siya ng mga name ng mga bangko, ganyan-ganyan. Mga palangga, okay? Itong mga ganitong klaseng kasinungalingan na grabe ang kanyang mga paggagawa ng kwento, dapat supported ito ng paper trails, ng ebidensya. Yung mga bank account na yan, although sinasabi niya, ni-waive niya yung kanyang rights, di ba? To open yung kanyang bank account. Eh, hindi nga natin alam na laro na nila. Or baka yung mga pumasok na pera doon, sure talaga na may mga pumapasok na pera, pero sa magkaibang transaksyon. Baka sa transaksyon niya sa mga kidnapping for ransom gang. Di ba? So, yun. Ito lang yun. Wala siyang mapakitang ebidensya. No evidence ba? Walang evidence. Puro kasinungalingan. Doon nga sa hearing na naalala ko, tinanong siya, I think doon sa motorcycle, parang tinanong siya, saan galing yung pera? 'Di ba?
Saan daw galing yung pera? Ay ano daw, ito daw ba ay parang galing sa government? Hindi, sabi niya pera daw ni Pangulong Duterte. Parang personal money or ni PRRD. Pina-strike out yun ah. Pina-strike yun, pinatanggal nung sinabi ni Madriaga, kahit i-review nyo, ni Madriaga na yung pera daw, hindi sinabi ni Madriaga doon, siguro na nadulas siya, tinanong siya parang kung ito ba ay galing sa nakaw or something. Hindi daw, parang personal money, something to that effect. Pina-strike nila kasi gusto ng maletas kongresistas, lahat ng sasabihin ni Madriaga, lahat ay pagdidiin na ang mga Duterte ay ganito, nagnakaw, nagganyan, nagganon. Di ba? Para idiin si Inday Sara. Pero malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na ang sinasabi ni Madriaga ay isang chismis, ay isang kwentong kotsero. Even though may mga pinapakita siyang 2 tseke. Di ba may pinakita siya doon na tseke? Tiyan mo ta. Okay. Sabi niya dito, on some occasions, PRRD would call me to inform me that someone from the aforementioned banks would contact me to confirm a withdrawal or encashment of checks. There were also instances where PRRD would instruct me to personally visit the said banks to pick up the money and bring it to Malacanang or to designated individuals. Sino yung mga designated individuals na yun? Again, nasaan ang record na tinawagan ka ni PRRD hayop kang jutang gininikan, sarap niyong ibitay lahat. Sabi niya, I distinctly remember that PRRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside a mall in Lubao, Pampanga. Okay? Madali lang lahat yan. Madali lahat yan patunayan kung totoo ang sinasabi niya. On other incident, I was informed by PRRD by 2 land bank managers' checks, which were to be delivered to one of our safe houses at Eastwood, Quezon City, in the amount of 84,200,000 and 4,800,000 pesos. Ito yung pinakita niya. Teka, pakita yung mga annex-annex niya, mga kababayan. Yung annex-annex ng hayop na to. Teka, alright, here we go. Nakita niyo tong kasinungalingan nito. Share screen natin. Nasaan yun? Okay, supplemental annexes. Ito yan. Okay, nakita niyo? Ito mo yung mga pinakita ng ulol. Diba? Yun ito yung mga annexes niya na pinakita doon. Nasaan ba si PRRD dyan? Kung talagang, ito yung cheque. Ayan. May nagsabi dyan na kaibigan natin na banker sa Pilipinas, hindi naman illegal na gumamit ng red na font. Okay? Dito sa check na to, pero usually daw blue or black ba ang ginagamit kasi tinanong natin yung kaibigan natin. Sabi ko sa kanya, wait. Alright. Ang sabi ko dyan ay, here we go. Say ko, friend, sabi ko, pag ganyan ba na naka-red yung manager's check dyan sa atin sa Pilipinas, sabi ko, legal ba yan? Yan ba yung tamang format? Sabi niya, friend, it can be any color. It does not have a legally allowed color, but the most commonly used are blue and black. The reason we don't use red, because malabo pag-scan or pag-scan ang red. Or, sabi niya, or it depends, sabi niya, sa ink ng mga bangko or ng bank. May banker ba dito? Ayan, yung sinasabi ni Madriaga na cheque daw. Okay, tignan muna natin itong pinagsasabi pa niya. Bago ko ituloy-tuloy, sige, ano na natin to. Pakita na muna natin yung mga annexes niya. Ayan, hindi porket nasa Zoom ka, ay close mo na si Sara Duterte. Di pala yung mga picture namin ni Inday Sara, na magkatabi pa kami lahat sa mga interview. Super duper close pala kami. Pwede ko na i-claim na super duper BFF kami ni Inday Sara. Itong hayop na ito teka lang. Itong hayop na ito, ang picture lang na pinresent niya, ayan lang sa mga ganyan-ganyang, ayan mga ganyan-ganyan, wala nga si Inday Sara dyan, Pinapakita lang siya na nagka-campaign sa kay Sara para linlangin ang Pilipino na ayan, Nandyan ba si Inday Sara? Halos lahat ng Pilipino na sumuporta kay Inday Sara, may mga picture sa mga karatula, mga tarpaulin, mga sako, na andyan ang mukha ni Inday Sara. Hindi ibig sabihin yan ay close kami kay Inday Sara. Ayan.
O, yan ang pinresent niya. Nasaan si PRRD dyan? O, yan, pinresent lang din niya yan. O, para, yun, o, nakapag-usapan na natin yan. O, ano sabi niya dito? Sinabi niya sa affidavit niya, number 46. Okay, wag na yan muna. Mamaya na yan. O, ayan. O, nakita mo yan? O, ang dami yan. Siyempre, nangangampanya. Lahat ng gusto magpa-picture-picture ay magpapapicture talaga si Inday Sara dahil siyempre siya ay tumatakbo at siya ay politiko. Yung exhibit na yan yung paglipat-lipat ng flag. Okay? Video yan actually. Oh, ayan. Paulit-ulit na lang. Kung totoo na inutusan siya ni PRRD, bakit ni isang picture wala kang makapakita? Kayong mga maletas kongresistas, bakit hindi yung tinanong? Itao pala ni Duterte to eh. Inutusan, very close. Binigyan pa ng 100 million, 100 million, kung ano-anong mga milyon-milyon na pinagbababanggit niya. Bakit di isang picture? Walang mapakita, nakasama niya si PRRD. Bakit puro kaputahan na ganyan? Diba? O, ito. Katulad nito. O, ayan, nagpicture dyan. Pumunta siya dyan sa event. Siyempre, o, ayan, dumalo ang Easy Pilipinas Movement upang masaksihan ang panunumpa. Chucho-chucho. O, another thing. Ito, katulad yan. Tatabingin na natin yung ulo natin. Ayan, sinasabi niya na ang association niya kay Inday na very, very close kasi sila kasi pinasalamatan daw siya ni Inday. Basahin natin ito, tabingin lang yung ulo natin. Ayan, sabi dito, Dear Mr. Madriaga, okay? Dear Dr. Madriaga, ano to? Dr. Kwakwak? Sabi niya, Vice President-elect Zara Z. Duterte extends her heartfelt appreciation for your presence during her inauguration. That very true, there's the inaugural team. Okay? Ngayon, anong ibig sabihin yan? Hindi si Inday Sara yan. Tabingin din yung ulo ko, Marcel. Diba? Yan ay team. Hindi porket pinadalhan ka ng ganyang letter, ay close na kayo ni Inday Sara. That even ako noon, mga nakakatanggap ng mga thank you letter, close ba kami ni Inday? Diba? Ako nga, hindi ko nga kino-consider na close ako kay Bangag. Yang hayop na Bangag na yan, ilang message ang pinadala sa akin ni Bangag. Alam nyo yan, mga birthday greetings, congratulatory message, na hindi ko naman hinihingi sa ulol na yan. Close ba kami ni Bangag? Hindi. Hindi ko nga kiniklaim na close kami ni Lisa Tanas, kidnapper. Na ako inimbita pa ng mga hayop na yan. Hindi ko nga kiniklaim na close kami ni Amy Marcos, ang isa pang mangga na yan. Tapos ikaw, na putang ina kang hayop ka, pinadalan ka lang ng thank you letter. Teka, wait a minute. Asa na yun? Okay? Yeah. Thank you lang. Ganyan. From the inaugural team. Tapos feeling close ka ng hinayupak ka. Ano ba dito nakalagay ito? Tabingin na yun. Thank you for the gift of your presence. O, ayan. O, wala nga pirma ni Inday Sara, Ayan, may nakalagay, Sara Z. Duterte. May nakalagay ba na signature ni Inday Sara? Wala. Wala yan, mga kababayan. Now, taday lang. Iiyak lang ang ilong ko. Iyak tayo. Iyak, ilong. Butang inang ito, scripted talaga. Saan pa yung mga script ng inayopak? Saan na? Ano to? Yan yung mga annexes niya. Alam mo, marami nagpagawa ng mga ganyan. Kami dito, nagpagawa din kami ng TARP. Okay? Yung mga ganyan-ganyan. Si Inday Sara. Tagulan natin itong mga annex nito. Wala namang kakwenta. Asan si PRRD dyan? Akala ko close kayo. Asan si Man Scarpio dyan? Akala ko close kayo. Di ba ganon? At least malang may pictorial sila ng ano ni Inday Sara, nung husband ni Inday Sara at ni PRRD. Wala. Kasi itong script na ito, ginawa-gawa lang talaga nila para i-destroy si Inday Sara sa media, mga media ngayon, para gamitin niya mga statement ni Madriaga na para sirain si Inday Sara sa harap ng international at sa public, mga kababayan. Teka, ano pa yung mga binabanggit niya dito, mga kaputahan? Teka lang. Separate, I am willing to, okay. Ito sabi niya, I am willing to execute an affidavit, authorization, or any other document to access the aforementioned bank accounts. Ito yung kanina. Sabi pa niya, mga kababayan, okay? Yes, sabi nga na nag-comment kanina, bakit English yung kanyang affidavit? Oo nga, no? Good point yun, yung nag-comment kanina. Bakit English?
Siyempre, hindi siya sumulat. Di ba? Hindi siya sumulat. Yung pag nagbabasa nga siya, bubulol-bulol siya eh. Mas makapani-paniwala sana talaga yan kung galing sa puso. Tignan mo, sabi nga ni shoutout sa aking sister, sabi ni Cathy B, nagtanggalin mo yung script, ipakwento mo, ipasummarize mo kay Madriaga. Kung masummarize na yan. Kahit summary lang. Kasi kung yan talaga ay personal knowledge, okay? Isa-summarize mo yan, masasabi mo nang wala kang script. Kaso lang, talagang yan ay scripted, mga kababayan. Kaya English kasi mga abogado ang gumawa. Di ba? Mga abogado ni Satanas o sinabi na rin mismo ni De Lima na dinalaw niya si Madriaga. Baka si Saba ang gumawa kapalit ng Saba. Kapalit ng chup-chup. Hindi natin alam sa panahon ngayon. Kapag nagagipit si De Lima, pwede siya mag-bargain. O sige, tulungan kita. Labas mo muna yung buto mo. Di ba? Baka pwedeng ganon. Siguro sabi ni, possible, di ba? Dahil si De Lima, di ba? Alam mo naman ang frailties of bigaon, di ba? Siguro sabi niya, Ramil, matagal na ako hindi naka-chup-chup. Sabi niya, sabi ni De Lima, matagal na ako naka-chup-chup ng buto. Baka pwede naman ilabas mo yung buto, mga murion. Di ba? Patay na. Hindi natin alam. Kasi English eh. Di ba? Kung Tagalog yan, pwede pa natin sabihin. Di ba? Siya yung siya yung gumawa. Siguro sabi niya, namin niya dun, di ba? Siguro sabi niya, Ramil, baka naman. Labas mo na yung buto mo. Sabi, favorite ko yung Saba na yan eh. Ay, nako. Ngayon, or lawyer na bugo. Yeah, pwede din. Lawyer na bugo ang gumawa niyan. Well, mga possibilities lang naman yon, mga palangga. So, ano pa dito? Ang sinasabi dito niya, teka, wait. Ano sa niyan? Number 32. Ano si Manilo? Akin na si Manilo. Sabi niya dito, number 32. Okay. Ito pa. Sabi, number... ito. Wait. Okay. Ayan, term sharing and destabilization. Sabi niya dito, 29. Sometime in November 2021, PRRD mentioned me that Ferdinand Bongbong Marcos Bangag will run for president while Sara will serve as his running mate. PRRD added that few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him to discuss a possible alliance in the 2022 national elections. During this meeting, BBM was able to convince PRRD to have Sara as BBM's vice president. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way to Sara presidency. Putang ina, pang bobo lang talaga ito. 'Di ba? Yang si Bangag, okay? Unang-una, hindi si Bangag ang nakipag-usap kay PRRD. Si Amy ang nagpunta-punta doon sa Davao. Hindi si Bangag, puro optics lang dahil si Bangag busy sa pag-a-addictus nung time na yon. At napaka-imposible lang sinasabi ni Madriaga, sabi niya, after Sara took her oath as Vice President, PRRD had a discussion with retired generals of the Armed Forces of the Philippines where I was also present regarding all possible scenarios for unseating BBM by 2025. In case he, reneges on his promise, the general objective was to ensure that BBM will only serve less than 4 years by his term as president so that Sara, upon assumption to the presidency, will still be able for the president 2028. Tangina mo. Tanginan to, mga kababayan. Ang question natin dito, nasaan? Sino tong mga general na sinasabi niya? Right? Sino itong mga general na ka-meeting para i-unseat daw si Bangag? Nasaan ang venue nito, mga kababayan? Ano sabi niya? Okay. General na person, so person yeah. Okay, nasaan kayo nag-meeting? Para ipabagsakin si Bangag? Wala. Di ba? Puro hearsay ito, mga kababayan. In the event that BBM will voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of
overthrowing will be considered, which include assassinations, mass resignations of government officials, civil disobedience, or even an armed assault of Malacanang Palace. It was also considered by PRRD to arrange assassinations or armed hits of several government officials in order to cause civil unrest. The resulting civil unrest will be used as basis to organize a group of military officers to stage a coup. Mga kababayan, sabi niya, one of my assignments was to recruit civil groups, school clubs, fraternities, criminal groups, and syndicates. Mga kababayan, again, ito ay kwento ng isang chismosong kidnapper. Mga kababayan, ito ay kwento na tungkol sa mga general, hindi niya mabanggit ulit. Saan sila nag-meeting? Saan yung, at least man lang, meron siyang recording, picture, again, o nag-note siya itong instruction ni PRRD kasi pag nakipag-meeting ka, it's either yung tinatawag na minutes of meeting, ni-record mo, meron ka bang notebook na during that meeting with the generals, yung mga instruction, sabi mo ni PRRD, at least man lang, kasi ako pag nakikipag-meeting, meron akong notebook. Di ba? Or, pwede mong sabihin sa meeting mo, record natin itong meeting na ito para i-video natin para meron tayong documentation. Or isulat ko, number 1, utos ni PRRD ganito. Number 2, number 3. At least merong mga papel. Katulad itong notebook ko. Ito. Okay. Ano ba to? Katulad dito. Ang dami kong mga nakasulat-sulat dito sa mga notebook na to. Kaya hindi ako nagtatapon. Okay? Ng mga notes. So, ang dami kong notebook. Kasi let's say, for example, may tumawag sa akin. Minsan, kasi hindi mo na maalala lahat ng information. Magda-diary ka ngayon. Sabi niya, ganito. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Diba? So, yun, mga kababayan. Okay. I'm gonna gurgle someone today. Now you're dead. Okay. Mga kababayan, mga palangga. So yung sinasabi ni Madriaga na nakikipag-usap sa general, may meeting with the Armed Forces of the Philippines, chuchu-chuchu, ito again ay puro kasinungalingan. Walang recordings. Sino yung mga general? Walang messages, walang text. Sino yung mga kasama niya? So talagang sole witness lang. Sole witness lang si Madriaga. Siya lahat. Siya lahat ang witness. Walang mga military eh. Di ba dapat may corroborated witness? Sino ang kasama niya doon? Wala. Kasi ito talaga sirain lang si Sara at mga Duterte. Sino ang kasama niya sa meeting? Sino yung mga general? Wala nga siyang masabi kung sinong general. Kung ako ang nandoon, tatanungin ko, or, nang sinasabi yung clarificatory, ilabas ko na lahat, ilabas mo na. Sino yung nandiyan? Diin na natin itong mga kalaban ng bayan, di ba? Diin na natin si Sara kasi ganito, ganyan. Ito yung pictures, ito yung minutes of meeting, ito yung recording, ito yung text messages ni General, ito yung call logs ni PRRD, all in one, para impeach na kagad ngayong araw na ito. The moment na dyan nagiring-hiring kayo mga iho, di puta ka mo tanan, nami ka mo pang Doklon at Ilobong sa Kumunoy, mga hinayo pa kayo, mga kababayan, wala kang makikita kasi alam natin ito ay hearsay. Then sinasabi niya, nag-recruit daw siya. Mga estudyante, mga fraternities. Sino? Sino yung saan school siya pumunta? Diba? School clubs. Anong school club? UP NPA club? PUP? Marami dyan mga nare-recruit na mga kabataan. Ano yung mga groups, mga fraternities? Wala man lang na site. Ang ipinakita ng Jutang Ginemes ng maletas kongresistas na alam natin sila lahat ang nasa likod ng script na ito ay picture ni Madriaga na nagkaroon na ng pagkakataon, sumiksik lang siguro doon, mag-picture-picture tayo kay Sara para magamit natin, yun ang kanyang mga evidence ba? Yun yung mga nakalagay sa annexes kasi sabi ko nga, kung gusto nilang puruhan si Inday Sara, nilabas nila sino yung general, ano ang yung ebidensya, sino-sino yung mga nandoon, at least man lang mayroong isa pang witness o dalawa pang witness na nag-execute din ng affidavit. Ako si Maria Kore, may kutiba sa buli, di ba? Ako si Dilima Kore na mahilig sa buto, mga ganyan. Kasama ko si Madriaga nga nagpaitot-itot
kami. Di ba? Dapat ganon. Ganon ang corroboration when it comes to magkuha ka ng mga witnesses. Kaso isa lang, sole witness lang siya. Siya lang ang nakatasan. Idiin si Sara. Huwag na natin pangalanan ng mga general kasi wala naman talagang general. Di ba? Wala kaming picture ni PRRD kasi wala naman talaga silang picture. Talagang pinadamay lang si PRRD sa script para what? Para idiin at gamitin ng media, gamitin ng mga julul, ng mga sindikato, at ipakita sa international media again na ito ang mga Duterte ganito, ganyan, chuchu para sirain, but you're not gonna win. Kayo dyan na mga maletas kongresistas. Tignan pa natin. Actually, mahaba kasi ito dahil up to 70 yung kanyang statement. Another thing, pating. Alright. Ito yung mga importante lang. Ito mga iba, wala na tong kwenta kasi kailangan ng mga documentation dito eh. Okay? Here we go. Ano po yung kay Spoke Sari? Okay. Number 30. Ito. Alright. 39. No. Ito. Ito. Sabi niya. Inday Sara, sabi niya, alright. Okay. In 2020, I was instructed. Nabasa ko na to? Okay. Sabi niya, in 2020, I was instructed by PRRD and Sara to help form a group to support Sara's candidacy. Okay? In 2020. Okay? Sara's candidacy for president in the 2022 national election. Hence, I helped establish and register a non-profit corporation called Initiative Social Justice, Innovation and Progress Pilipinas, or ISIP Pilipinas Inc. Ito na nga yung ginagamit niya for short. ISIP for short. But to us supporters of Sara, ISIP actually stands for Inday Sara is my president. I helped establish ISIP together with some friends of VP Sara and alumni of San Sebastian College of Law, including Assistant Specially Prosecutor Ryan Ray Kilala of the Office of the Ombudsman and his wife Aurea Fortuna. Yung pinakita niyang picture kanina doon na kinuha pa daw nilang ninong at ninang ng kanyang anak. A screenshot of one ISIP's video conference meeting where Sara and Attorney Ryan were present is here to attach Annex B. Okay, where's that Annex B? Annex B. Annex B. Okay. There we go. Asan yung Annex B niya? Here's the Annex B na pinagsasabi niya. Where is that? Annex D. Okay. Annex C. Okay. Ito, Annex B. Ayan. Yan pa rin yung sinasabi niya. Ayan, no? Yan pa rin yung sinasabi niya sa group picture, screenshot during the Zoom meeting. So itong lahat ng itong kajotahan ni Madariaga, sabi ko nga lahat ito ay scripted. Okay. A photo of Attorney Reynold Monsayak wearing on Inday Sara is my president is here to attach Annex B. Nakita niyo na. Anyway, wala nang kwenta. Sabi niya, I got close with attorney. Ito, pumunta tayo dito. I got close with Attorney Ryan who was previously a professor of Sara and former Associate Dean of San Sebastian College of Law. He shared with me that Sara was not particularly good in school, was often struggling with her academics, and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in SSC law to ensure that Sara received passing grades, despite her poor academic performance. Attorney Ryan and his wife became close to me and my family and they agreed to serve as godparents in my son's wedding. Okay? Mga kababayan, sinagot to ni Inday Sara ngayong araw. Ang sabi dyan ni Inday Sara, here we go, Inday Sara Duterte. Okay. Pinost natin to. Okay, sabi ni Inday Sara dyan, mga kababayan, of all the lies thrown during the Committee on Justice mini trial on April 14, the one I personally take issue with is the claim made by a bar flanker and kidnapping suspect that I needed someone to help me get through
Law School. I completed my studies on my own terms. I placed a higher premium on living a well-rounded life rather than pursuing academic excellence. I never asked any professor for special accommodations for my grades because the bare minimum was easy enough to meet. I was never the subject of any complaint for rudeness or violence against other students at San Sebastian College of Law. Okay? I graduated in May 2005 and took the bar exam in September of the same year. Galing ni Inday, di ba? Something that had not been done before at San Sebastian College of Law until my time. The exam that year was relatively difficult. I passed the bar on my first attempt with the grade of 80, 5 points above the minimum. Madriaga and his cohorts in the House of Representatives do not come close to my capacity to achieve results with very little effort because they cannot even weave a believable lie. Exactly. Much less follow the rule of law. Mga kababayan, this mini trial in the Committee on Justice is true to form for some of its members. Abuse and corruption appear to be the only things they are capable of. Let us remember that the first impeachment case itself was marred by allegations of bribery involving members of the HOR, and this second impeachment is no better. The failure of the administration to provide relief in this price crisis is not due to a lack of resources, but because public funds are being used for political maneuvering to avoid accountability for the most corrupt budget in our country's history. Thank you. Exactly. Sinasayang lang talaga ng gobyerno ng bangag ang pera dyan sa hearing na yan, mga kababayan, para i-destroy si Inday Sara. Okay? Dahil binanggit din, anong number yun? Binanggit din ni Madriaga na hindi nga daw 11 days yung pag-ubos nitong 125 million na confidential funds. Sinabi niya dyan, mga kababayan, na less than 24 hours dahil siya daw ang nag-ubos ng ng pera na yon. Again, her say. Hindi man lang ipaniwanag kung totoo, okay, fine, 125 million na sinasabing confidential fund hindi inubos o ginastos within 11 days, kundi less than 24 hours, sabi ni Madriaga. Ang question, sana dyan, paano niya inubos? How? Paano niya nirelease yung 125 million? Pero pinayagan siya at ginagamit ngayon ng media na gamitin yung kasinungalingan ni Madriaga na less than 11 days pala ginastos ni Sara ang 125 million. Sabi ni Madriaga to less than 24 hours lang. Then end of story. Without evidence. Without what? Documentation. Paano niya inubos ang pera? Sinabi lang niya. Anyone, kahit sino pwede magsabi, ay nako, 1 minuto lang yan. 1 minuto lang yan, inubos namin yung ganito, yung ganyan. Diba? Walang tamang, wala sa wisyo kasi nga alam natin na ito ay scripted lang. Yung iba din natin pag-uusapan kasi you know what? Lahat naman ito kasinungalingan. Pero kung hinahanap ko yung issue, yung tungkol dito kay, nag-shift siya kay Harry Roque. Okay? Na sinasabi niya na kinasuhan daw siya ni Harry Roque at sinagot na yan ni Harry Roque, mga kababayan. Ito. Sabi niya dito, ayan. Ito pala, yung exactong statement niya. A few years later, I read from several media reports that 125 million OVP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Then ganun lang. Ginamit na ng media. Personally daw dinispose niya. Paano niya dinispose yung pera? Walang ebidensya. Walang kahit ano. Mag-isa lang siya nag-dispose. Against siya na naman. Diba? Sole witness. Polluted witness. Kidnapping,
sindikato, ano pa ba? Gang. Mga kababayan, lahat ito ay puro kasinungalingan. Ano na po yung kay Spokesary? Yung iba, wala nang point at itong hayop na itong Jotang Genimis dito. Okay, naalala ko yung binasa ko, sabi niya, okay, yung tungkol kay Spokesary, alright, hindi ko makita dahil ang dami ng mga kaputahan niyang exhibit. O, pero yung kwento niya kanina nung binasa ko. Ang sabi niya, pumunta daw siya sa Bataan, Mariveles Bataan, meron na event doon, may lumapit daw sa kanya na mga magsasaka na farmers na may mahingi daw ng tulong kasi niland grab daw yung kanilang mga lupain. Okay? So ang ginawa daw niya, ang suspect daw ay si Harry Roque at yung may binanggit siya na One Mariveles, company, Chucho. Okay, hindi na mahalaga 'yon. Pero dito tayo papasok. Nag-shift siya kaagad. Okay? Talagang ito, very dilemma script ito. 'Di ba? Si Inday kasi gusto talaga nilang i-connect sa lahat ng bagay. So sinabi daw niya kay Inday Sara na, hey, kailangan ng tulong kasi itong mga magsasaka, nilang grab daw yung lupa nila, ganyan-ganyan. Tapos wala daw na itulong si Inday Sara. So isa yun sa mga nirereklamo niya. Pero according kay Harry Roque, kahit dyan, walang factual evidence na may mga magsasaka o may mga nag-file ng case kay Harry against that. Ito ay mga katang-isip lamang ni Madriaga at ang sinasabi niya, kaya daw siya kinasuhan ni Harry Roque dahil doon sa mga magsasaka na tinulungan niya. False again. Dahil si Harry Roque hindi nagkaso sa kanya, ang nagkaso ang anti-kidnapping group o yung PNP, ang gobyerno ang nagkaso kay Madriaga sa kanyang pagsangkot sa kidnapping. It just so happened, mga kababayan, na si Harry ay isa sa lawyer ng mga biktima. Walang kinalaman si Harry Roque. Again, this is very dilemma style. Pagdating naman kay Harry Roque, dahil galit na galit, may personal na galit si Dilima dyan kay Spokesary. So more on yun, ano pang napansin nyo? Okay? Ano pang napansin nyo doon sa mga, ano na yon? Ipapatay niyan after mag-witness ko tapos palabasin na si Pangulong Duterte, sabi ni Jessie. Exactly. Okay? So ngayon mga kababayan, kitang-kita, doon pa lang tayo sa painting, wala na talagang credibility ito. Kaya natin kung may bagong eksena dito. Okay? Alright. Wait a minute. Okay. Okay, Mindanao. Okay, mamaya na yung event na yan. Okay? Huwag maging bangag. Okay? Talagang sisirain ang reputation ni Inday Sara. Ano pa? Script ni Madriaga gawa ng jalpot na dilawan, pinklawan at pulawan, sabi ni Mickey. Kaya tawag na rin nila si Attorney Pau. Who's Pau? Paulo? We'll talk about yung issue naman kay Attorney, kay Congressman Paulo Marcoleta, but it's too much. I'll make a separate vlog about it. Hindi makatungo ng ulo si Madriaga latang nagsisinungaling. Well, mga kababayan, sobrang sinungaling talaga. Lahat ito kasinungalingan. Makikita niyo sa painting pa lang, dito na pa lang tayo, sa painting pa lang, sinungaling na eh. Paano mo nga papaniwalaan yan? Imagine mo, inamin niya na nagpagawa siya ng painting. Oh, imagine mo, inamin niya na nagpagawa siya para yan ay gamitin na associated siya kay Inday Sara. Malinaw pa sa sikat ng araw na ito ay puro kasinungalingan at malinaw pa sa sikat ng araw na ang maletas kongresistas ay kasabwat ni Madriaga, ang bangag administration na si Marcos Jr., si Lisa Tanas Marcos, si Sandro Marcos, si Tambaloslo, si Martin Romualdez, ang utak ng sindikato sa Pilipinas. Sila ay patunay, may katotohanan na nagtatransport ng perang male-maleta. Pero ayaw ipatawag na mga buwaka ng Genimes.
Diyan na maleta kongresistas na nagmumura, humihiyaw, sumisigaw ang katotohanan. May mga video, pictures, may mga ebidensya, may corroborative witnesses. Pero ayaw nila ipatawag. Pero si Madriaga na ang annexes lang ay picture sa Facebook, pinatawag nila kasi alam naman natin na yung maletas kongresistas ay talagang hawak ni Bangag. Sabi nga ni Luis Robigatla, hawak daw niya yung bit. Baka hawak mo yung boto. Di ba? Hawak mo yung asawa mong sangkot sa panggagahasa na itinago mong ulul ka. Nakita ninyo? Kaya dapat talaga mawalan itong mga hayop na to. Nakita nyo naman. Oh, balikan natin. Oh, itong mga exhibit na yan. Oh, look at that exhibits. Okay, mga exhibit na yan. Oh, ayan oh. Mas may, ang mga exhibit niya ganyan. May powerful pa ba na exhibit kung we talk about reliable information, mga exhibit, ayan oh. Yan oh, porket may picture ka lang ganyan, both Inday Sara, putang ina close na kayo. Ayan oh. Bakit yan lang ang picture niya kay Inday Sara kung close sila? Oh, yan very public yan. Kita niyan. Public event yan, inauguration yan. Okay? Public event din yan, yung mga mga public events yan. Wala silang, mga kababayan, wala siyang maipakita na personal man lang, na nag-usap talaga sila ni Inday Sara o kasama siya sa family gathering or whatever. Kahit pa magpakita siya ng mga ganyan, yung mga ebidensya na yan, subject pa rin yan for what? Metadata check. Kung totoo yan, o ginawa-gawa lang nila, fabricated or AI. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya dapat talaga isang ulo lang, tapos na ang lahat. Sana ang ulo ni Bangag ay mabulok na. Mabugo na, mauntog ng hayop na yan, o matodas na talaga siya ng tuluyan para matapos na. Sa picture pa lang, palpak na sila. So I don't think na magpupursue yung impeachment nila ay Inday Sara kung gagamitin ang tamang wisyo ng Kongreso at ng Senado. Wala na yan. It's either pwede nilang patayin si Madriaga dahil sinabi nga ni Madriaga, kasabwat si PRRD, ganito, ganyan, ganon, at ibintang na naman sa mga Duterte. Tama na ulitin ko, ang 18 Marines, napakapulido at very malinis, kumbaga, o malinaw, convincing. Okay? Masyadong kapani-paniwala ang kanilang expose na si Marcos Jr. ang magnanakaw sa kaba ng bayan, ayaw nila ipatawag. Nasa inyo yan, mga kamay ninyo, mga kababayan, but at least hindi natin titigilan ang mga yawa dahil sila ang salot sa bayan. Okay? Alamin natin kung ano ang mangyayari. Pero ako, malakas ang loob ko, it's either maging presidente, malakas ang loob, ang pakiramdam ko, na magiging presidente si Inday soon. Right? Huwag natin tigilan itong mga hayop na to kasi mga tagapagtanggol nila yung kanilang mga vloggers. Unang-una, yung tagapagtanggol ni Madriaga, yung dating nangihingi sa akin ng pera na walang panggamot na, wala ko panggamot na, wala kaming pangkain na. Oh, yung mga yan nagpapalimos lang. Yan ang katotohanan. Ginagamit ni Lisa Tanas, di ba nga, yung mga patay gutom, yung walang malamon, yung mga sindikato, yung mga kidnapper para sirain si Inday Sara. Kaya ako hindi ko nag-claim na close kami ni Inday Sara. Kahit ilang beses ko na siya nakita, never naman ako mag-claim ng mga ganyan, kahit nga kay Bangag. Di ba? Madami kaming pictures. Totoo na nag-invite si Inday, bigla ko lang naalala. Ito lang bigla ko naalala na sahig kami. Dahil sila Inday nandun na, nagkumain na sila lunch. Ako ang tagal ko pa, may mga kaletsyan pa kasi ako mga ginagawa, busy-busy pa kami noon. Okay? Sabi ni Inday Sara, "Uy, ma'am! Saan ka? Bakit ngayon ka lang?" Kasi sabi ko, BP, nag-emote pa ako. Hindi ako sabik na sabik ako. Siyempre gusto ko namang makita si Inday Sara, nakita ko na siya. But I'm not the type of person na parang, kailangan magka-optics ako. Kailangan ganito para masabi ko sa mga follower na close kami ni Inday Sara.
Puta na yung compare yung pictures namin. Not only that, yung mga taga-Dahig pa, hindi lang ako, no? Pwede ba lang namin sabihin sobrang close at BFF kami ni Inday Sara? Itong hayop na to, dalawa lang yung picture niya. Inauguration, which is public event, at yung campaign. Hindi nga wala siyang picture talaga na, na close. So, ang bottom line, ang polluted witness ng Bangag administration at maletas kongresistas dapat bitayin kapag meron ng bitay at ipasuka sa kanya kung sino, okay, ang nag-utos sa kanya para gumawa ng kasinungalingan. At ipatawag yung scholar daw sa Laguna na inutusan niya na kopyahin ang obra maestra, yung painting ni Tanya Gaisano Lee. End of story. I'll talk to you again later, darling. Mwah! Bye-bye. Madriaga, magbabayad ka. Maletas kongresistas, may kalalagyan kayo pag ako naging Secretary of Gurgur. Kruk!